Buksan po natin yung ating mga Bible sa Jeremiah, sa Joshua 7. 26 verses. Sa 26 po, sabay-sabay po tayo. Handa na po ba ang lahat? Amen. Simulan ko lang po. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took up the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethlehem, on the east side of Bethlehem, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 go up, and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. So there went out thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate even unto Shibari, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted, and became as water. And Joshua rent his clothes, and fell to the earth upon his face, before the ark of the Lord, until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we have been content and dwelt on the other side of Jordan. O Lord, what shall I say, when Israel burned their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us around, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have even taken of that first thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stock. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except ye destroy the accursed from among you. Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the accursed thing from among you. In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof, and the family which the Lord shall take shall come by households, and the households which the Lord shall take shall come man by man. And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burnt with fire, he and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought folly in Israel. So Joshua rose up early in the morning, and brought Israel by their tribes, and the tribes of Judah was taken. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites, and he brought the family of the Zarhites man by man, and Zabdi was taken. And he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of
Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done. Hide it not from me. And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels of weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under me. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. Sabay-sabay po tayo. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Po, Panginoon, salamat po sa umaga nito, Lord, na dito po kami, nagtipag-ibag po ang inyong mananampalataya, Lord, na mag-aaral ng masenta ng sama-sama. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kapag mong panasabi kahapon. Panginoon, encourage po sa aming bawat isa, Panginoon Diyos, na gumawa ng mabuti. Iwasa po lang ng mali, Lord. Yung mga sa Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa teaching na may ibabahagi ko po sa kanila. Naway sana'y hindi kami sinungaling sa inyo. Naway sana'y aming puso, Panginoon Diyos. Gawin yung mental, Panginoon, na suwatos. Tulad nga po sa Jeremiah, Lord, na kailangan po namin ito papukin. Kasi doon yung Panginoon Diyos, aming pusong pato, Panginoon Diyos, ay lumambot, Panginoon Diyos, maging pusong amang. Hinili ko lang din po, Panginoon Diyos, na kayo po ang mapuri, Panginoon Diyos, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Kayo po ang aming laging itindihin. Lagi po namin kayong unawain, Panginoon Diyos. Kahit na mahirap man po ang aming mga challenges, Panginoon Diyos, lagi po sana kami nakatingin sa inyo. Kayo po ang magabay muli, kayo po ang manguna, kayo po ang malulahati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako na po tayo. Joshua 7 po, ito po yung kita natin ngayon si Achan. Si Achan, mula siya sa tribe of Judah. So, balik tayo sa 6. Siyempre, yung Jericho dyan, masasakop na yun, pinag-utos na yan ng Diyos. Nasakupin niya ni Joshua. Ngayon, siyempre, mayroon diyang meron diyang sinabi ang Panginoon. Hindi ko kuha ng mga gamit, man ito. Kasi yun ay accursed na. Dito sinabi. And they burnt the city with fire and all that therein. Only the silver. Okay, para yun sa Diyos. And then yung gold. And the vessels of brass and iron. And they put it into the treasury of the house of the Lord. Para yun sa Diyos. Nung matapos nila masakop yun, siyempre, pupunta tayo dito kay Achan. Si Achan, mula sa, yung sinabi ko, siya ay sa tribe ng Judah. Pero may ginawa siyang mali. Kinuha yung mga first thing na sinabi dito sa Jeremiah 6 na hindi niya kukunin. Kasi yun ay para sa Diyos. Sabi pa dito, ni Joshua,
Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-aven, even unto the east gate of Beth-el, and spake unto them, saying, Go up and view the country. Kasi nga nanalo na sila sa Jericho eh. So, matik na yun. Pinangakuan kasi sila ng Diyos na hindi minsan di sila matatalo hanggat nasa kanilang Diyos. So, doon pa lang, lumakas na yung loob ni Joshua. Kasi nasakop na nila yung Jericho eh. Ngayon pupunta tayo dito sa Ai. Yung Ai is konti lang sila, no? Kung mapapansin nyo dyan, sinabi dito, konti lang sila. So tuloy ko lang po. And they returned to Joshua. Nag-send siya ng spies. Okay? And said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and smite Ai. And make not all the people to labor either, for they are but a few. Okay? Sinabi dyan, na konti lang talaga yung Ai. Kahit sino pwede sa open yan eh. Pero binigay sa kanila ng Diyos yan. So there went up leader of the people about 3,000, and they fled before the men of Ai. Nasa open na. And the men of Ai, yung nakatira sa bansa na yon, smote them about 36 men. For they chased them before the gate even unto Shebarim. Yung Shebarim, malapit lang yung sa and smote them in the going down. So kumbaga, pasugod na sila, bumalik pa sila, napatay tuloy yung 36. Wherefore the hearts of the people melted, natakot, and became as waters. Kasi pag hindi tayo handa sa mga pagsubok na sa ating ginawa, siyempre matatakot tayo niya, madi-discourage tayo, lalo na kung yung mga kasama natin mismo is natatakot din. Halimbawa, sa Solvino, imbis na magkaroon tayo ng silent partner, minsan wala pa. Minsan yung silent partner natin, dumadagdag pa din dun sa mga Solvino natin na mga may ingay, minsan sila din yung dumadagdag dun. Kaya yung mga tao ngayon, na may melted, sobrang hirap nun, lalo na kung physical o kaya mentally na laban. Pero sa soul winning, ngayon yung spiritual na laban. Siyempre, kailangan natin yun eh. Ano yun? Para mapuri ang Panginoon Diyos doon. Minsan dapat hindi tayo matatakot. O kaya, hindi tayo magpalito mismo sa mga nice, sumamba sa Diyos. Sabi dito, and Joshua rent his clothes, okay, and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the evening tide. He and the elders of Israel, and pushed dust on their heads. So dito si Joshua, dahil nga sa sobrang kanyang pagkatian, pinakakuhan siya ng Diyos na victory sa lahat ng laban. Pero dito, doon siya na lungkot at na dismaya, rent his clothes. Kasi minsan, pag nagre-rent tayo ng clothes, ibig sabihin yung sobra nating pag-murn. Ginagawa yun ng to the past pa na mga Israel. Ginagawa nila yun para mag-fasting and then mausapin ng Diyos. Sabi dito sa 7, and Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we have been content and dwelt on the other side Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs from before their enemies? Yun nga, tumakbo sila. For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? And the Lord, ito na, nagdadrama yung dito si Joshua, kasi nga, pinakakuha sila ng victory. Pero, may sinabi ang Diyos, kasagutan. And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have been taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also. And they have put it even among their own stuff. Okay na? Sabi dito, nagkasalang Israel. Okay. Siyempre, kinuha nila yung mga bagay na pinagbabawal. Yung gold, ano man yung pinagbawal ng Diyos na kukunin, which is dapat sa kanya lang eh. Kasi yung spoil niya. Tapos, kukunin lang.
ng mga tao pa niya. So therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. Wala na sila ng Diyos eh. But turned their backs from their enemies. Natakot. Because they were accursed. Susumpain. Neither will I be with you anymore, except ye destroy the accursed thing from you. So meron dito accursed thing. Malalaman natin kung ano yun. Up, sanctify the people, and say, sanctify yourselves against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee. O Israel, thou canst not stand before thine enemies, until ye take away that accursed thing from among you. So, madalas yung binabanggit pag may accursed thing, syempre hindi mababa sa inyo yung Diyos. Halimbawa na ito, pagsasamba sa Diyos-Diyosan, syempre hindi mapapunta sa inyo yung Diyos nun eh. Kasi may sinasamba kayong opposite ng Diyos. Which is yung pinakamaliit pa, yung mga santo. Okay? In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to their families thereof, and the families which the Lord shall take shall come by households, and the households which the Lord shall take away man by man. So, kumbaga, lilitisin sila. Kasi pag nagkasala ang isang congregation, dapat lilinisin. Tapos pag nalinis, tulad nga sinabi ko dun sa past lessons natin, no, kapag may mga kamag-anak tayong naglalayo sa atin ng Diyos, kailangan gawin sa kanila, patayin. Okay? So, hindi natin papatayin ngayon, ha? Dati yun, okay, dati. Pero, iwasan. Okay, ngayon. Pero dati, pinapatay yan. Nung sa ganun, yung bahay nyo mismo, hindi siya maging accursed. Pero yung title natin ngayon, hindi ko pala nasabi, no? Title pala natin ngayon, Achan, Economy. Yung subtitle na ito, The One Sin Could, ano yun? The One Sin Could Make Me Stop. Okay, sabi dyan. So, dito, si Achan, para mabilisan ko man lang, no? Si Achan, siya yung nagnakaw ng first thing sa House of Israel. Okay. Kung si Adam, siya yung first kasalanan ng tao, si Achan naman yung unang kasalanan na para lang sa Israel, ginawa siya. So, tignan natin patagalin, no? Sabi dito, pinangalanan agad. But the children of Israel committed a trespass in that first thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took up that first thing, and the candle of the Lord was kindled against the children of Israel. So pag nakagawa tayo ng kasalanan, di ba masakit? Nakakonsensya tayo madalas eh. Kasi yun yung guilt natin. Ngayon pag di tayo nakakonsensya, matigas na lang mukha natin yan. Pero pag pag nakakonsensya ka, syempre, nararamdaman mo, no, galit sa'yo yung tao na pinagsinungalingan mo, o kaya pinagalitan mo that time. Pero, doon muna tayo sa first part, ba't pinangalanan agad? No? Pinangalanan agad yung may kasalanan ng Diyos. Okay, no? Siyempre, diyan, yung pangalan kasi mahalaga yan. Eh. Kung masisira yung pangalan, ibig sabihin yan, sira na din yung buhay. Kung baga, kung pinangalanan ko ng mabuti yung isang tao, dahil yun ay yung tao na yun is mabuti. Kapag pinangalanan ko yung tao na masama, siyempre masama yun. Depende pa rin yun sa tao na nagsasabi. Pero sabi nga dito, ano yung mga bagay na tinatago natin minsan? Madalas niya kasalanan eh. Hirap natin tanggapin na may kasalanan tayong babanggitin sa ibang tao. Lalo na kung di natin pinagkakakiwalaan. Punta tayo dito. Sanctified. Thus in the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes. And it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come. Okay na, one by one yan. One by man. Sabihin niyan, yung apelido ng Garachiko, tapos may iba't ibang anak. Kung sino man yung anak na yun, kukunin. Hanggang sa malaman kung sino may kasalanan. It shall be that he is taken with the cursed thing, shall be burnt with fire. So alam naman natin, yung mga Diyos-Diyos ang ginaganyan, tama?
binaburn with fire. Minsan nga yung high places na dapat, kaso hindi magawa ng ibang things yan. He and all that he had. Sino pa yung kilala natin na ganyan? Pinarusahan ng Diyos, pamilya-pamilya. Ang nakikilala ko lang yun si Kore. Kinain ng Duba. Because he had transgressed the covenant of the Lord and because he had what? Folly in Israel. Kalituhan. Okay, no? So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes. And the tribe of Judah was taken. In Judah. Nasa Judah yung may kasalanan. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zarhites, and he brought the families of the Zarhites man by man, and Zabdi was taken. Yan, hanggang sa umabot na household ni Zabdi. So, Seakan yan, Seakan. Tinanong ni Joshua, kasi siya ay leader that time. And Joshua said unto Achan, my son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him. And tell me now what thou hast done, and hide it not from me. Si Achan, nung nilinitis na siya, pwede naman siya doon magsabi na sorry agad eh. Pwede na siya doon umamin. Pero ba't di pa rin siya umamin, pinatagal niya pa. Nahulit-ulit siya. And Achan answered Joshua and said, indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw as false a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold. So muna yung garment. Siyempre maganda yung Babylon yung garment ng Babylon. Sobrang mahal yan. Then yung 200 shekels na para sa Diyos, and a wedge of gold. Shekels of weight. Then I coveted them. Coveted lang means niya willing, o kaya para lang yung equivalent ng lust. Pero dahil dito, coveted them, parang gustong-gusto mong kunin sa isang tao. Pero in case ni Achan, siya ay kinuha niya mula sa Diyos. They took them, and behold, they are hid in the earth, in the bits of my tent, and the silver underneath. So, madalas tayo magtago sa ating mga puso. Pero dito, kung sa pang materialistic, siyempre, yung tinatago natin na mahalaga, siyempre, dapat nasa kwarto. So Joshua sent messengers and ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. So ayun na, sinabi na. Kumuha sila na mga messengers, no? Para magpatunayan kung si Achan nga ba o nagsisinungaling siya. And they took them out of the midst of the tent and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Yan, kinuha. Kasi papurasahan yan eh. Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, the silver and the garment of the witch, of gold, and his sons and his daughters, sama pamilya, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. Sa kanya pinangalan ito Achor. And Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. Yan. Pagkatapos pagkuhin, at matamatay na sila, and they raised over him a great heap unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. So tapos na tayo, so lesson agad. Tapos na tayo sa pangalan. Pero kung napansin nyo man dito, ano yung nag-destroy kay Pag nakagawa tayo ng kasalanan, sinong mas unang mas naapektuhan? Tayo ba? Sino? Sabi dito si Joshua, yung nakakapalibot sa kanya, o yung pinuno. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, syempre ang mapapayan natin dyan yung ating ama. Ating ama, minsan yung ina, basta lahat na nakapalibot sa kanyang mga pamilya. Pero in case dito, si Achan, naapektuhan si Joshua. Kasi leader siya that time Dapat susundin siya ang mga tao. Kaso hindi nasunod. Nasabi pa doon, ba't siya kailangan sundin ng mga tao?
Yan sinabi na ng Diyos kay Moses yan. Si Moses, mamamatay na siya niyan eh. Kaya sabi niya dito, pinag-utos niya si Joshua. Tayo nga po magbasa 18 to 20. And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hands upon him, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and give him a charge in their sight. And thou shalt put some of thine honor upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. Dapat na masunod si Joshua. Kasi binigay na ni Moses yung honor niya. O yung tanda. O kaya kinaas niya si Joshua. No? Mapapansin nyo, put some of thine honor. Kasi yung honor minsan sa atin nagpapasunod yun eh. Hindi basta-basta sa takot. Minsan sa takot yun eh. Pero naturally talaga sa honor. Kung matino yung nag-utos sa atin, diba, dapat tayo, sumusunod tayo. Para din naman sa atin yan. Wala namang matino na gumagawa ng mali. O ay nagsasabi ng mali sa tao. Yan, sabi dyan, put thine honor. Kaso si Achan hindi talaga sumunod eh. Balik tayo sa Joshua 7. Hindi siya sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Siyempre din sa past leaders niya. Sabi pa dito, pagkatapos niya, hindi sundin yun. Siyempre, napahamak yung buong tribe. Bukod sa leader, pag leader napahamak, pag leader bumagsak, yung mga sakop nun, babagsak din. Halimbawa na ito. Saan ba yung mas maganda? Sa king. Okay, sa kings, no? Pag namatay yung isang kings, natotroubled yung mga tao. Mababasa nyo yan sa, kung nagbabasa kayo ng Bible, 1st to 2nd Kings, dyan. Yung namatay dyan na yung king. Yun, takot yung mga tao. Kasi nga, namatay na yung king nila. Pero sabi dito, pagtapos matroubled ng mga tao, and the men of Ai smote them, about 30 and 6. Isipin nyo sa isang kasalanan lang na nagawa sa coveted lang. Pumatay ng 36 na tao. Nakapatay siya ng 36 na tao. Hindi man siya totally na siya yun, pero siya yung dahilan kung bakit namatay yung 36 na tao. Kasi, wala na sa kanila yung Diyos that time for the chase. Yan, hinahabol. Siyempre, pag makita tayong mahina ng ating mga kalaban, habulin tayo niyan eh. Hindi tayo tatantanan yan. Kaya mas mabuti talaga magpalakas tayo sa Diyos. Magbasa kayo. Kasi alamin niyo yung tamang turo ng Diyos para sa inyo. Diba dyan, people melted. Ang hina. Bukod sa rent is clothes, diba? Elder of Israel, put their dust upon him. Bukod doon, siyempre yung sa ibang tao din makagawa ng dito. Tatawag din sa Diyos yan kung matino yung leader nyo. Kung may nagawa ng kasalanan sa inyo, yung leader niya yung magsasabi kung anong kasalanan. And then, kung paano niya ididil yung kasalanan. Kaya nga dapat yung leader natin mas maganda, mas maayos. Sunod tayo dun. Kahit di natin yung basta-basta naiintindihan sa ngayon, dahil kailangan pa rin natin sumunod kasi hindi na para sa atin yung para sa iba pang mananampalataya na susunod din. Sabi dito, sinabi ni Joshua na, Lord, bakit kami natalo? Bakit kami natalo? Dapat nag-dwell na lang kami sa side ng Jordan, which is sa Shittim. Sa Shittim, maganda yung doon, then tapos nila yung Jericho. Oh Lord, what shall I say when Israel turned their backs from their enemies? Pagkatapos nun, ang buyer around about us. And then, get thee up from my face. Yung Diyos na mismo kumausap kay Joshua na mayroong isa sa kanila na nagkasala. Sabi dito, Israel had sinned. Alam ko mayroon pa ng yan eh. Bukod kay Achan, siyempre mayroon din isa pa. Sabi doon, then Israel had sinned. Kay Israel sin unawares.
Nakalimutan ko yung name, yung asawa ni Jacob. Si Jacob naman yun. Yung tatay niyang si Laban, may Diyos at siya. Kinuha yun yung asawa ni Jacob. Yun, yung kasala yun. Ni Jacob mismo. Kasala siya ng unawares. Siyempre, yun, asawa niya, dapat yun. Susunod sa kanya yun, obedient, sabi nga nila. And have stolen and dissembled also. And they have put it even among their own stock. Madalas natin magtago. Ako, tinatago ko madalas din, chinelas. Pag may mga larong bata, chinelas at tinatago ko. Pero di sila magkulit. Pero, pagtago na din ako ng ng mga gamit, kung ano man yan, nang hindi sa akin, which is siya ay mali. Diba? Mali yun yung magtatago kayo, nang hindi sa inyong gamit. Lalo na't ginawa dito, coveted their own selves, no? Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. Pagkatapos niyan, sinabi din dito na magkakaroon ng clearing. Clearing. Para sa clearing ng Diyos. Sabi diyan, siyempre, paano natin ma-deal yung ganitong kasalanan? Hide one, sin. Okay, no? The sin na tinago. Anong mas mahirap? Yung sinabulgado o yung sin na tinago? Diba? Parehas lang. Pero yung case dito, yung tinatago. Kasi siya yung bukod sa yung pamilya niya yung namatay, kasama din siya. Sabi dito, bukod dun sa tinago, meron pa coveted. Alam naman natin yung coveted, kababasa lang naman natin yun. Kaya kapapinigyan natin. Pero sabi dun stolen. Paano ba natin madidin yung ganitong kasalanan? Paano ba tayo hindi mag-i-steal? Okay, sa basketball maganda yan, steal. Pero depensa yan. Pero in case dito sa ating pinag-aaralan, dapat hindi tayo mag-i-steal. Kasi sabi dito sa ano ba yun? Okay, basa nga po sa Luke 12:20-21. God said unto him, behold, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So he said, laid up treasure for himself, and is not rich toward God. So, ano napansin mo dito? Inuna niya yung sarili niya, tama. Katulad din siya ni Ikan. Inuna yung sarili. Hindi naman nagkulang yung Panginoon Diyos sa kanila nung sinakapin ng Jericho. Actually, mas mayaman pa nga sila doon sa ibang bansa. Tinalo nga nila yung 7 mighty nations greater than they. So yung Hittites, Natian, Hittites, salin. Lagi yan, natalo eh. Hindi naman nagkulang sa kanila yung Diyos eh. Kaso materialistic lang talaga sila. Si Ikan yun, materialistic. May ganyan din sa atin eh, pag materialistic tayo, di natin napupukusan mismo ng Diyos. Kaya dapat, ang point number 1 dito, hindi tayo magkakopet o hindi natin itatago yung kasalanan natin, hindi tayo mag-i-steal. Siyempre, unahin natin yung Diyos kaysa sa ating mga possession. Siyempre, sabi nga dun, di ba? Unahin mo yung Diyos, yung ibang bagay natin kanya sa'yo. Nakalimutan ko lang ito. Tapos bukod doon, siyempre meron pa dyan, isa pa. Pagkatapos natin iwasan yun, siyempre dapat meron tayong ipapalit doon sa kasalanan nating gawa. In case dito, sinabi naman dito na sa Joshua 7:20. Okay, basa nga ako. Joshua 20-21 po. And answered Joshua and said, indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw among
pangalawang point naman dito. No? Siyempre si Achan umamin na, which is a good thing. Kasi kung di siya umamin yan, dadami lahat yun. Si Achan, sinabi niya na siya ay nagkasala sa Diyos, which is good. So kung point number 2, paano natin may iwasan yung covet, then yung hide ng sin, then yung pagiging misleading natin sa Diyos minsan. Siyempre, kailangan natin gumawa ng mga sa Kanya. Take negative actions to positive actions. Siyempre, kailangan umamin. Nagkasala tayo, alam naman sabihin natin na kahit nagkasala tayo sa taong nakasalanan natin, sinabihan natin na binaligtad pa natin siya. Uy, kung nagkasala sa akin, which is mali. Dapat amin tayo, hindi tayo ma-pride. Humility lang tayo. Kasi paano tayo magiging anak ng Diyos kung ganun tayo? Sabi nga doon, di ba, hanggat ma-pride kang tao, hindi mo makikilala mismo yung Diyos. Kasi pag naging pride ka, hindi ka ma-humble, hindi mo siya ina-acknowledge. So therefore, in case dito kay Achan, hindi niya ina-acknowledge yung si Joshua, which is his leader. No? Mapapansin niyo dyan. Pero dito, nung tinanong siya na siya ni Joshua, harap-harapan, matigas yung mukha ni Achan eh. Gusto niya hindi pa siya amin hanggang di siya nahuli. Tulad na ng ginawa ng ibang tao. Tulad sa balita. Diba? Yung trillion nakaw kung hindi pa siya nahuli, hindi pa siya masasalita eh. Sobrang tibay na mukha. Nahuli lang siya dahil sa kanyang kayabangan din. Sige niyo mga sports cup, sana all. Pero in case dito, mali yung nagawa ni Achan. When I saw a fabulous garment in 200 shekels of pure weight, then I coveted them and took them, and they are hid in the midst of the tent. May-ari niya, which is dapat yung sa Diyos. Sa atin kasi minsan yung oras natin dapat naibigay natin sa Diyos, yung ginagawa pa natin iba't ibang bagay. Imbes na mag-soul winning tayo that time, ginagawa natin matulog, kumain, humiga. Kasi yung gusto minsan ng katawan natin eh. Pero yung soul natin, yung pagkatapos ng taos natin gawin nun, parang wala siyang satisfaction. Pag wala siyang satisfaction, therefore malungkot yung soul natin. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makukontento. Kaya sabi doon eh. Ano ba yun? Sabi dito ni Joshua, content. Ayan o. Point number 2, para tayo ay hindi mapunta dito sa ganito kasalanan sobrang lala na makakadamay sa congregation. Dapat content tayo sa isa't isa. Sabi nga dun sa chapter, memory verse natin, tawag dun, huwag natin tignan ng ating mga sarili. Tignan natin din yung ibang tao. Diba? Hindi man natin yung matignan ng gano'ng ka-perfect, pero dapat tignan natin kung ano yung skills na meron siya. Kahit na kinaingitan mo yun, dapat humanga ka sa kanya. Then dapat gawin mo din yun. Dapat mag-work din kayo doon para doon sa bagay na yun. Kasi yun yung makakabuti doon. Hindi nyo siya agawin na kahit di naman sa inyo yung yung gawa, iti-take credit nyo, which is mali. Ako yan, ako naggawa niyan eh. Pangit naman ng ganun. Tinataas mo yung sarili mo, which is mali. Sabi nga ng Diyos, huwag itaas ang sarili, di ba? Bababain yan. Sabi dito, pagtaas ng point number 2 natin, pagtaas ng content, meron pang isa. Pagkatapos niyang makuha o aminin ang mga bagay na yun, tignan natin yung hatol ng leader. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen. Basta, obviously, lahat yan. Lahat na pag namayari ni Achan ngayon, kinuha. Kasama siya doon. And all that he had, and brought them to the valley of Achor. Yung Achor dyan, ang mean kasi ng Achor sa atin ngayon, yan? Nakita ko yun sa, tawag dyan, Valley of Trouble. So yung Valley of Trouble yun, pangit yan. And Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones. Ang kilala ko lang na binato dyan ng bato na masipag, ay tawag dito, faithful, si Stephen.
Binato siya ng bato dahil sa pangangaral niya sa Diyos, which is tama. Pero in case dito, si Joshua, binato niya si Achan, which is mali naman talaga yung ginawa eh. So point number 3, para hindi tayo humantong, isipin natin kung ano yung mga maaaring mangyari sa atin. Pag ginawa natin yung kasalanan na yun, at hindi pa rin tayo nagbabago doon. Diba? Puro tayo sabi ng New Year's resolution natin na payat na. Ang ginagawa natin, kain ng kain eh. Diba? Wala tayong mapapanindigan yan. Hindi natin mababago yung ating sarili yan. Kasabi lang yung New Year. Dapat maaga, pambira, late tayo lagi. Which is mali. Ilakas natin mag-amen ng New Year, tapos dito ng church anniversary. Tapos pambira, pagkatapos na, wala na naman. Dapat hindi tayo gano'n. Kung ano yung sinabi natin, dapat susundin natin. Pero dapat di na din tayo magsasalita, right tagawa natin tayo. Kasi kailangan natin kumbaga, hindi na tayo magpa-promise. Promise, di na ako malilate. O, tawi na ako. Naliligo pa naman pala. Wala din. And they, sabi dito, "Whereas thou trouble us, the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire. And after they had stoned them with stones," pagtaas nilang batuhin, pagtaas nilang patayin yung lahat ng ari-arian ni Achan. Siyempre nag-great hit yung stone sa kanila. O yung mga malalaking yung bato na pinagpatong-patong. Kaya hit. So the Lord turned from the fierceness of His anger. Siyempre pagkataas ng parusa yung Diyos, masaya ulit yan. Na-turn yung fierceness niya. Wala yung to His loving mercy. Sa Psalms, kung mababasa mo. Therefore, the name of that place, the valley of Achor unto this day. So, si Achan, mababasa din yan dito. Pero iba naman yung name niya. Achor ata yun. Tanong ko sa second season. Sabi dyan, Achan the troubler. Kalimutan ko na saan yan. First Chronicles. Ayan. Dito, pinangalanan. Siyempre, masama yun. Ang hirap pa yung pangalan natin sa Diyos is masama. Mahirap yun na itong anak ng Diyos to, kaso ito yung pinakamasama sa lahat ng anak ng Diyos. Which is, dapat hindi tayo gano'n. Amen. Pagawin natin yung ating sarili, hindi tayo mag-covet sa ibang bagay. Hindi din tayo mag-stole ng ari-arian ng iba. Hindi tayo tumingin sa ating mga sarili kung ano yung pagkukulang natin. Siyempre kung ano yung pagkukulang natin, iasa natin to sa Diyos. Therefore, gawin din natin yung kabubuti natin. Sabi dito, Achan, the troubler of Israel. Dito pa lang natalo na sila. Nagkaroon sila ng isang miyembro na mahina. Yung mahina na yun yung panagdulot ng pinakamalaking pinsala. Which is, sabi doon yung maliit lang yun eh. Yung, di ba yung Israel, maliit lang sila. Pero tinalo nila yung pinakamalalakas. Ngayon, binaligtad din sila ng Diyos yung mahina din kung tatalo sa kanila. Which is, dapat magpalakas tayo sa Diyos. Kasi hindi natin alam na kung sino yung makakalaban natin sa labas. Kung sino yung makapagpalito sa atin sa labas. Minsan yung sa winning, ganyan eh. Yung tipong ang inosente na mukha pero sobrang nakakalito. May mga ganun eh. Minsan naman maganda mga bata, sharean nyo. Kasi yung mga bata mapatanong yan. Doon pa lang malilig nyo na sila sa tama. Tulad ng kahapon, maganda mag-sword winning. Yung isang bata doon, tanong ng tanong. So therefore, nasasagot ko siya, nag-challenge din ako sa mga bagay na who transgress in that first thing. Dapat hindi tayo basta-basta maingit sa mga bagay. Hindi natin siya pagnanasahan, lalo na kung sa Diyos to. Sa Diyos yun eh. Sino pa ba kilala ng ganyan? Ang kilala kong ganyan, yung si kaka-preaching lang, Isapira. Obsessed ka ba? Yung panoodin nyo lang sa YouTube. Maganda yun. Siyempre, hindi tayo ganun.
babawi natin sa Diyos. Therefore, yung kila Sapphira naman, ginawa sila patay sila stone. So, namatay sila. Yun, tapos ang laban. Gusto nyo bang ganun kayo? Anak ng Diyos na na pinatay mismo ng anak ng Diyos. Siyempre, ayaw natin. Yung tataksilin ka ng na pamilya mo, which is mali. So, dapat magtiwala kayo sa Diyos. Yung point number 1, 2. Yung 3 naman, siyempre. Huwag kayong maglulok sa inyong sarili. Kung ano yung pagkukulang nyo, kahit anong gawin nyo, dapat nyo yun. Pray nyo lang, then gawin nyo. Pero bago yan, magbasa muna kayo ng Bible. Doon kayo kakausapin ng Diyos eh. Pag nagbasa kayo ng Bible, malalaman nyo yung mga bagay-bagay. Pag nalaman nyo yun, pipili kayo doon kung ano yung pinaka-best na pwede nyo gawin. Doon sa sitwasyon na yun, halimbawa na lang, katulad niyang kay David, tas kay Jonathan. That, tropa-tropa pa rin sila kahit yung tatay ni Jonathan, si Saul, may hina. So dapat ganun. Dapat, kahit na mahina yung tatay, dapat kung ganun din, sa Saul winning din, kung yung tatay hindi pwede, kaso pwede yung anak nakita mo. Dapat isisira mo pa rin siya. Umanap kayo ng butas. Umanap kayo ng weak spot ng mga kalaban. Kasi ganun din gagawin sa atin, ihanap din sa Diyos. Therefore, hanap kayo ng weak spot, then i-acknowledge nyo, i-dala nyo sa Panginoon. So, yun naman po ang aking preaching. Maraming salamat po.